Ipina-autopsy ng Commission on Human Rights sa mga labi ng isang bata na minaltrato umano ng sariling ama sa Dumaguete, Negros Oriental. Patay naman ang isang magsasaka sa Buhi, Camarines Sur matapos umanong tagain ng mga bayaw na kaalitan sa hatian ng ani. Narito ang unang balita sa probinsya. Makikita pa ang bakas ng dugo kung saan pinaslang ang isang magsasaka sa Buhi, Camarines Sur. Ayon sa asawa ng biktimang si Lan Pornaliza, lasing ang kanyang asawa at pauwi na ng bahay nang makasalubong at makaalitan ng bayaw na si Patrick San Antonio. Dumating isa pang bayaw na si Asterio San Antonio at napasama na rin sa pagtatalo. Hindi na maawat ng asawa ng biktima ang alitan ng tatlo, kaya humingi na siya ng tulong sa mga opisyal ng barangay. Pero pagbalik niya ay nadatnan na niyang nakahandusay sa lupa ang kanyang mister matapos pagtatagain ng mga sospek. Tumakas ang mga sospek pero sumuko rin kalaunan. Aminado si Patrick sa nagawang krimen pero dinepensahan lang daw niya ang kanyang sarili. Itinanggi naman ni Asterio na tinaga niya ang sospek at umawat lang daw siya. Naharap ang mga sospek sa kasong murder. Hindi patas na hatian sa ani ng mga pananim sa bukid ang posibleng umanong ugat ng alitan. Sa Dumaguete City, Negros Oriental, ipina-autopsy ng Commission on Human Rights ang 17 taong gulang na batang babae na biktima umano ng pananakit ng kanyang sariling ama. Ayon sa ina ng bata na isang OFW, bagamat tumor sa utak ang nakalagay na naging sanhi ng pagkamatay ng kanyang anak sa death certificate, naniniwala raw siyang nakaranas ng pananakit mula sa ama, ang bata bago nasawi. Nakitaan kasi ng mga pasa sa iba't ibang bahagi ng katawan ang bata bago ilibing. Sa paunang resulta ng autopsy, lumalabas sa posibleng pinalo na matigas na bagay ang ulo ng bata bago nasawi. Tumangging magbigay ng pahayag ang ama ng bata kaugnay ng mga alegasyon. Arestado ang isang lalaking nagpakilala umanong pari sa Iloilo City matapos tangkang pagnakawan ng isang pulis. Kinilala ang sospek na si El Jun Lumbo. Tinangka umano ng sospek na nakawin ng motor at cellphone ng isang pulis. Nakalaya din kalaunan ng sospek dahil hindi na siya kinasuhan ng pulis. Kinumpirma ng Archdiocese of Haro na wala sa listahan ng pari sa Iloilo ang sospek. Para sa unang balita, Jay Sabale reporting.